Tiyo Simon, dula sa Pilipinas na isinulat ni N.P.S. Toribio. Mga tauhan. Tiyo Simon, isang taong nasa katanghalian ng gulang, may kapansanan ng isang paa, at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kaniyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tiyo Simon, 70 taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng malangis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birhen, nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana, sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabaka sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae, saglit na sisipatin ang ayos ng anak, saka ngingiti. Ayan, dinagbuka kang tao. Sige, aalis muna ako, may magtitihis lang. Sabi ko ayaw magsimba. Ayaw mo magsimba? Hindi maa! Papagalitan mo na naman ako? At ano, ang gagawin mo dito sa bahay? Iiwan ako rito sa bahay. Kasama ko si Tiyo Simon. Ang artistang iyon? Ang patawarin ako ng Panginoon. Basta may iwan po ako. Makakapagkwento na lang po kay Tiyo Simon. Pakikipagkwentuhan ka? Ano yung kwento? Tungkol sa kapalastangan ng banal na Panginoon? Hindi mama, maganda ang kinukwento sa akin ni Tiyo Simon. Husto na! Husto na! Bago ka magalit ng katotohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi! Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay, palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag, pagkuway makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Padabog na tutungihin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahahantad ang kaanyuhan ni Tiyo Simon. Nakangiti ito. Ayaw bang pumasok? Narinig ko sa inyo na ito si Boy. Ayaw ko magsibat ni Simon. Kaya wala ko rin. Ayaw ko na nakay mama. Ayun ang itinutol ng pamangkin mo, kuya. Ayaw sumama sa simbahan. Maiiling si Tiyo Simon. Ngingiti at paika-ikang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat ni Boy. Kailangan mo sumama sa simbahan mo. Kung gusto mo, uuwi ako sa amin upang magbihis at ako'y sasama sa inyo sa pagsimba. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tiyo Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napapangharin. Tatalikod na si Tiyo Simon at lalabas. Maiiwang natitigilan ang dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Nakakapagtaka, ano kaya kinain ng amain mong iyon at naisipang sumama sa atin? Kung sasama po si Tiyo Simon, sasama rin po ako. Hayon, kaya lamang sasama kung sasama ang kanyang amain at hindi na rin sasama kung hindi siya sasama. Papayuko ang babae, papahirin ng luhang sumungay sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Namatay siyang hindi man lamang nakapagpahisus. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagdiligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sa makabilang buhay na. Mananatili nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway nakarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ilang sandali pa ay sumungay na ang mukha ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha. Pasasayahin ito at saka tutunguhin ng pinto. Siya dyan muna kayo. Magbibihis lang ako. Samahan mo si Boy. Lalabas ang babae
At si Tiyo Simon ay papasok sa loob na silid. Agad tutunguhin ang isang supang naroroon. Pabuntong hiningang uupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Ay, iba na talaga ang tumatanda. Madali ng mangawit at sumakit ang aking katawan. Bakit napili po kayo, Tio Simon? Totoo ba ang sabi ni Mama Yun ni Parusa ng Diyos? Talaga? Sinabi ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi daw kayo sisimba. Hindi raw kayo naniniwala sa Diyos. Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yan ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingiling kung araw ng pangiling. Bakit hindi kayo nangingiling, Tio Simon? May mga bagay na hindi may papaliwanag. May mga bagay na hindi magpapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagtulungan. Sa akin ang simbahan na hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyong mama. Hindi makakabuti sa iyo ang pagtanggi. Ang pagkawala ng pananalig ay nangyari na sa akin at iyon ay hindi na naging maganda. Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw na tinutugtog ng kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang may kapansanang paa, tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natutuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ko. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamula sa aking paningin. Ano iyon, Tio Simon? Uunad sa pagkakaupo si Tiyo Simon at dudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ng isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya ay nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang sangbinting. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito. At nooy tangang mahigpit ng namatay na bata na wari ayaw bitawan kahit sa kamatayan. Ano po nangyari, Tio Simon? Kinuha ko ang manikang ito, Boy, at noon ay naganap ang pagbabago sa akin. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkatulog ng kanyang bibig. Ngiting tila nananalig na siya ay walang kamatayan. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo. Higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil. Mula noon, ako'y nag-iisip na po. Hindi ko makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi iniwalay sa aking katawan. Bilang tagapag-alala, lagi sa akin mga matibay at mataas na pananalig ng isang bata hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangitipan. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Nang sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay bathala. Kung may panibulahanan siya sa mga sandali na panumputan, ang sakuna ng mga kasawian upang may makapitan siya kung sa gano'n ibubupo na ng mga pananhinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuway, maririnig ang matuling yabag na papalapit. Susungay ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tara na! Baka tayo wala nang maabot ang misa. Tayo na ma, tayo na pa nga po tugtog ang pana eh. Tayo na, Tio Simon, baka mawali pa tayo.
Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong magiging madalas ang pagtugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing. Sasayaw sa kulog at ulan. Sakit! Kamidya ka! Sakit guys, yan pala nag-iingat. Nagapakay. Oh my God. Stick side eye. Tog ng batingaw, magbubuntong hininga ni Simon. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bombastic side eye. Criminal offensive.